Sa mundo ng The Beginning After the End, ang pinakamahalagang yaman ng isang tao ay hindi ginto, hindi kapangyarihan ng gobyerno, kundi ang mana. Ito ang bumabalot sa buong mundo, invisible sa ordinaryong mata, pero sandata ng mga malalakas. Pero hindi lahat pwedeng maghawak ng mana. Tulad ng mga ordinaryong tao, sila yung mga pinanganak na walang kahit anong koneksyon sa mana. Hanggang mamatay sila, wala silang mararamdamang kahit anong pagdaloy ng mana sa kanilang katawan. Ngayon tatalakayin natin ang mga rankings ng mana mula sa pinakamahina hanggang pinakamalakas sa mundo ng TVATE. Sila ang pinakamahina, rank 12, Moon Mana User. Mga taong walang kakayahan mag-manipulate ng mana. Mga halimbawa nito ay ordinaryong tao na hindi mage o warrior. Rank 11, Awakened Veins. Ito yung mga bata na nagsisimula pa lang mag-open ng mana core. Hindi pa kaya mag-cast ng spells, pero mararamdaman na nila ang mana. Usually 5 to 10 years old sa mundo ng TBATE. Pero kapag ang isang bata ay nagising, ibig sabihin nag-open ang mana veins niya, dito na magsisimula ang paglalakbay niya. Magsisimula siyang makaramdam ng mana, parang mainit na hangin na dumadaloy sa ugat niya. Pero hindi pa sapat yun para makipaglaban. Rank 10, Red Core. Ang Red Core ang pinakaunang stage kapag na-activate ang mana core. Mana is raw, unstable, mahina ang spells. Kadalasan ito yung mga bagong gising na mage. Pag naipon na ang mana sa core ng katawan nila, magiging Red Core Mage na sila. Parang apoy na mahina pa, nanginginig, pero buhay. Ito ang pinakadelikadong stage. Maraming bata ang nabibigong ma-refine ito. Rank 9, Orange Core. After ma-refine ang mana, nagiging Orange Core. Mana is more stable, spells are clearer. Beginners pa rin pero mas capable na kaysa Red Core, ang unang hakbang ng mga tunay na mage. Habang pinapadanisay nila ang core nila, magiging Orange Core. Mas stable na, mas kontrolado ang spell. Hindi na basta suntok-suntok lang ng mana, marunong na silang mag-cast ng simpleng magic lang. Suntuan, gusto mo, itakad tayo, walang hintuan, hanggang sa pumanaw. Rank 8, Yellow Core. Intermediate na ito, kaya na nila ng mas advanced spells at basic mana arts. Malakas na ito kumpara sa average human. Kapag hindi sila tumigil mag-train, angat pa ito. Magiging Yellow Core, mas concentrated ang mana, mas solid ang power. Dito nagsisimula ang tunay na laban, kasi kaya mo na makipag-duel sa mga beast at kalaban. Rank ito, Green Core. Advanced Mage na ito, usually mga upperclassmen sa Zyrus Academy. May solid combat ability na. Ang mga magagaling na guard, adventurers ay madalas Green Core. Pero hindi lahat umaabot dito. Kasi pag na-reach mo ang Green Core, ibang usapan na. Dito na lumalabas ang mga elite students, top adventurers, at mga bantay ng hari. Malalakas ang katawan, mabilis mag-cast, expert sa mana manipulation. Rank 6, Blue Core, expert level na ito. Rare sa mga bata, kadalasan mga seasoned adventurers at professors. May sariling style na ng casting at advanced combat skills. Dito mo makikita ang mga kilalang professor ng Zyrus Academy, veteran adventurers, at elite squad captains. Isang tingin mo pa lang, alam mong hindi sila basta-basta. Rank 5, Indigo Core. Veteran Mages. Napakabihira. Kadalasan ito yung mga elite knights o mga battle mages sa military. Ang Indigo Core ay isang expert level. At kung sinuswerte ka, baka makamit ka ng Indigo Core user. Sila yung mga tao na literal na pinanganak para maging warriors o archmages. Sila ang mga general ng armies,
headmasters, o mga elder ng mga clan. Rank 4, Violet Core. Master level. Halos imposible ma-achieve kung walang extraordinary talent. Kadalasan ito yung mga elder, top generals, high mages. Pero kung Violet Core na ang kaharap mo, baka dapat na lang tumakbo ka na. Kasi sila ang mga master. Isang spell lang nila, kaya nilang liparin ng lupa o durugan ang isang building. Rank 3, White Core. Highest level na achievable ng tao bago mag-ascender stage. Sobrang bihira, only top-tier geniuses gaya ni Arthur ang kayang mag-breakthrough dito. Mana becomes part of their being, parang half transcendence. Pero ang ultimate dream ng lahat ay ang maging White 4. Sobrang bihira, napakadalisay ng mana nila, halos naging isa na sa katauhan nila ang mana. Parang immortal, pero hindi literal. Halos wala nang makatalo sa kanila sa mundo ng tao. Dumako tayo sa dalawang pinakamalalakas sa mundo ng TBA-TV. Una dito ang Rank 2, Asuras. Hindi na sila nabibilang sa human manarangkang kasi literal na ibang species sila. Example, Agrona, Sylvie, Dragon Form, Kezis Indrath, etc. Ang mana nila ay inherent sa bloodline at napakapuro. Pero, may mas malakas pa. May mga nilalang na ipinanganak ng lampas sa ranggo ng tao, ang Azura. Kagaya nila Agrona, Sylvie, Dragon Form, at Kezis Indrath. Iba ang dugo nila, mana runs in their veins since birth. Sila ang pinakamataas na lahi, ang mga ancient high beings. Rank 1, True Ascenders. Theoretical na lang ito sa TBA-TE. Mga nilalang na naka-reach ng complete transcendence. Ka-level ng ancient beings, halos hindi naman na ang pinagmumulan ng power, kundi loss of existence na mismo. At kung may mas hihigit pa, iyon na ang True Ascenders. Mga mythical beings na hindi naman na ang source ng power, kundi ang mismong batas ng mundo ang sinusunod nila. Puro haka-haka lang ito, pero kung totoo man, sila na ang tunay na Diyos ng mundong ito. Kaya sa mundong ito, hindi sapat ang talento. Hindi sapat ang tapang. Kailangan mo ng disiplina, determinasyon, at higit sa lahat, isang matatag na core. Dahil sa dulo, isa lang ang siguradong totoo. Mana ang magpapasya kung saan ka tatayo, sa itaas, o sa ilalim ng mundo.